Yung iba siguro sa inyo nasasabi na mahaba pala itong mga tutorials tungkol sa songwriting. Mahaba talaga siya kasi kapag ginagawa namin ito noon nila Junji Marcelo, ni Arnel Depano, isang buong araw ito, umaga hanggang hapon, siguro mga hanggang 8 to 10 hours ang inaabot para matapos lahat ng subject matter. Kaya nga, pinuputol-putol ko lang ng mga 15 minutes or 18 minutes per subject or 2 subjects para hindi masyadong mahaba. Pero pagtiyagaan natin to para matuto tayo. Kasi pag natapos natin ito, na natutunan natin lahat, magiging mabuting song editors tayo or sarili natin, pwede natin i-critic yung mga kanta natin or pag nakarinig tayo ng kanta na maganda, masasabi natin, ito yung mga points kung bakit maganda yung kanta. Or kapag pwede na tayong sumali as judge ng mga songwriting competition, meron tayong mga masasabi at alam natin kung ano yung mga terms na ganito, yung mga ganyan. Meron tayong pwedeng sabihin na good points as a song editor or as a judge. At pag na-miss natin yung mga ibang lessons, paano kung nakasalamuha ka o may narinig kang kanta na or may nagpapa-song editor sa'yo na kanta, tapos nakita mo may metaphor or allusion or simile, hindi mo siya mabibigyan ng magandang advice o magandang editing kapag hindi mo alam ang lessons tungkol sa figures of speech. So, pagtiyagaan natin to, sigurado matututo tayo dito at magiging mahusay na songwriters tayo pag nalaman natin yung marami pang mga iba pang secrets. Actually, hanggang ngayon, nasa lyrics writing pa rin tayo pupunta pa tayo sa second phase, which is the melody writing. So, patience lang. Makinig lang tayo at nang matuto pa tayo ng madami. Okay. Before I go on, gusto ko muna sa mga Christian songwriters kasi may nagtatanong, ano ba talaga ang tamang spelling ng pangalang Jesus or Cristo, Jesus Christ sa Tagalog pag nagsusulat ng Tagalog song? Kasi kami, napagkasunduan namin na gamitin na J ang spelling ng Jesus at ang Cristo ay letter C. We based the decision from the question, ano ba ang Tagalog ng pangalang John? Di ba? 1. At ang spelling nito ay J-U-A-N, hindi naman H. At ganun din ang pangalang Joseph. Ano ba ang Tagalog ng pangalang Joseph? Jose. At ang spelling nito ay J-O-S-E. Hindi naman nagiging H. So from that, kinuha namin na dapat ang Jesus maintains the letter J at yung Kristo na Tagalog ng Christ ay letter C. Kaya nga yung church ng Iglesia ni Cristo, yung Kristo nila ay letter C din. So pag sinulat natin ng Jesus, Kristo or Jesu Kristo, gamitin natin letter J and letter C. Correct. Now we will move on. Tapos na tayo sa figures of speech. Ngayon naman ay pupunta tayo sa iba pang helpful tips para lalo pang umayos ang ating pagsusulat ng kanta. Maganda ito mga susunod na sasabihin ko sa inyo. Unang-unang punto ay paanong maging coherent ang ating mga lyrics o pagsusulat ng ating mga ideas. Karamihan kasi ng mga, sabihin na natin mga baguhang songwriters kasi hindi pa nila alam masyado ang mga elements o magandang tips sa pagsusulat ng lyrics, magsusulat ng kanta ng hindi coherent ang kanilang mga lines. Halimbawa, sasabihin nila, ikaw ang mahal ko, hinahanap kita, ikaw ang buhay ko, kulang ang buhay ko kung wala ka, dahil sa'yo naging makulay ang mundo ko, naging makulay ang buhay ko. Puro general statements at wala kang makuhang kwento. Puro ganun na lang. Ganun din sa mga Christian songwriters na baguhan. Karamihan susulatin nila, Lord, I praise you, I worship you, you are the King of Kings, you are the Lamb of God. You saved me, you forgave my sins, your grace is wonderful, you have great is your faithfulness. So puro ganun. Wala kang nakukuhang kwento, wala namang mali doon sa mga lines na yon. But the thing is, hindi siya nagkakaroon ng kwento at hindi nagiging coherent kasi
ang dami-dami mong sinasabi. Ang dami-daming subject matter. Kay love song yan, o kay Christian song yan, o praise and worship song. Ang dami-daming subject matter sa iisang kanta. Hindi siya nagiging coherent. Ibig sabihin kasi ng coherent ay logical, reasonable, in order, at iisa lang yung sinasabing message o yung kwento. Kaya ngayon, aaralin natin kung paano ba, ilang techniques kung paano maging coherent ang ating mga lyrics. The first thing na gagawin natin para maging coherent ang ating lyrics is sulat muna natin yung general statement natin sa first line. And then, suportahan natin sa next 3 lines. Kung ano yung sinasabi ng general statements natin o general statement natin sa unang linya. O pwede rin baligtad. Sulatin mo muna yung, kasi usually 4 lines ang verse o kaya ang chorus, di ba? Sulatin mo muna lahat yung supporting lines mo sa first 3 lines and then i-drop mo yung general statement mo sa 4th line kung saan ikinuwento ng 3 unang linya mo yung general statement mo na 4th line. Para mas maintindihan natin yan, kukuha tayo ng example. Sige, babasahin ko dito. Natututo tayo sa pagka tinitingnan natin mga example ng mga kanta na ginawa na matino ang pagkakasulat at very coherent. Halimbawa, yung kantang What a Wonderful World. Alam naman natin yan eh. And I think to myself, what a wonderful world. Ito yung example na sinulat niya muna yung 3 lines that will support his general statement or general idea, what a wonderful world. So ano-ano yung mga sinulat niya? I see trees of green, red roses too, I see them bloom for me and you. So yun yung mga nakikita niya na, pinuprove niya na it's a wonderful world. Diba? Tsaka niya sasabihin, and I think to myself, it's a wonderful world. Tama, diba? So wala siyang sinabi sa first 3 lines niya na hindi sumusuporta dun sa pinaka general statement niya dun sa 4th line. And then, it went on. Yung kanta, it went on. I see skies of blue and clouds of white. The bright, blessed day, or the bright, blessed day, the dark, sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. Diba? So, sinasabi niya yung wonderful world sa pamamagitan ng mga lines ng first 3 lines niya bago niya i-declare yung kanyang general statement sa last line nung kanyang verse o yung chorus. Okay, ito pa, sinundan pa niya. The colors of the rainbow so pretty in the sky are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands saying, how do you do? They're really saying, I love you. And then, yung kasi yung chorus. And then, I hear babies cry. I watch them grow. They learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. So, lahat ng linya sumusuporta dun sa, and I think to myself, what a wonderful world. Dapat ganun tayo magsulat para hindi naliligaw yung thoughts natin tsaka yung ideas natin, coherent siya papunta dun sa general statement. Wala naman siyang binanggit dun na may problema mga tao, may pollution, o wala siyang binanggit na kahit ano na hindi papasok dun sa idea niya na, and I think to myself, what a wonderful world. Yun. Hindi kagaya ng pag nagsulat ka ng mahal kita, hinahanap-hanap kita, ikaw ang buhay ko, binigyan mo ng kulay ang mundo ko. So, wala. So, dapat ganun. Magsusulat tayo ng mga linya na susuporta sa general statement natin. Okay. Ito pa, isang lumang kanta ni Frank Sinatra. The lady is a tramp. Okay. So, nasa 4th line yung general statement niya o yung pinaka-idea niya na the lady is a tramp. So, mag-enumerate siya ng mga bagay-bagay kung bakit the lady is a tramp. So, sa first verse niya, she gets too hungry for dinner at 8. She likes the theater and never comes late. She never bothers with people she'd hate. That's why the lady is a tramp. So, binigyan niya ng mga proof yung kanyang general statement. Ito pa. Doesn't like crap games with barons or earls. Won't go to Harlem in ermine and pearls. Won't dish the dirt with the rest of the girls. That's why the lady is a tramp. So,
another good example na lahat ng first 3 lines niya nagsusupport dun sa fourth general statement niya o yung main idea niya ng song. Kaya yung song nagiging coherent, logical, reasonable. Walang naliligaw. Kaya ang pagkikwento, malinaw at pag narinig ng mga tao, madali nila masakyan at maintindihan yung kwento ng kanta. Kasi nga, coherent siya sa pagkakagawa ng ganong klaseng way of writing the lines and then general statement. Okay. Actually, pwede rin na yung verse 1 and verse 2 mo ay puro supporting statements ng iyong general statement. Tapos, sa chorus mo na lang, bibitawan yung general statement mo. So, hindi kailangan, every fourth line, nandun na yung general statement. Pwede rin na magkikwento ka muna ng 4 lines at kung may pre-chorus ka o second verse, another 4 lines to support your general statement. And then sa chorus, dun mo bibitawan yung iyong general or pinaka-importanting idea na sinabi na sinuportahan ng verse mo o 2 verses o verse and pre-chorus. Pwede rin yung ganon. Another 2 examples of this way of writing is yung kanta ng Carpenters na Rainy Days and Mondays. Sabi niya, talking to myself and feeling old. Sometimes I like to quit. Nothing ever seems to fit. Hanging in around. Nothing to do but frown. Rainy days and Mondays always get me down. Tapos, babanggit uli siya ng mga linya about being lonely or being sad or getting down on rainy days and Mondays. And then, tsaka niya idadrop uli yung fourth line niya, rainy days and Mondays always get me down. Ganun lagi. And then, yung kanta rin na, I miss you like crazy. So, hindi niya muna sinabi sa first line niya, I miss you like crazy. So, binanggit niya muna yung mga bagay-bagay na nagsasabi na namimiss niya, yung tao, at saka niya binitawan sa chorus yung I miss you like crazy. So, ganun sana tayong magsulat para very coherent yung ating thoughts and ideas. Galing! Another technique sa pag-maintain ng coherence sa pagsulat natin ng kwento natin sa ating lyrics ay yung as much as possible, when you present your idea or your story or your message or preposition, lagi mong isasara or i-conclude yung idea mo per verse or per chorus. Kailangan walang hanging thoughts, walang hanging ideas, or preposition at walang unfinished or unresolved idea. Walang nakabitin. Okay. Wag yung ikaw ang aking buhay, ikaw ang aking mundo, sa araw-araw ikaw ang hanap ko, nagbibigay kahulugan sa buhay ko. Walang closing ng idea. Walang resolution, walang conclusion. As you write, kailangan meron kang certain question na itatanong kada matatapos mo yung isang linya. Tatanong ka, what? Or so what? Pagkatapos mo sumulat ng isang linya. Or for what? Why? Para maging coherent. Anything more? What more? And then after the third line, kailangan sagutin mo yung tanong na, and so, then you end your idea or resolve or conclude it on the fourth line and get the feeling ng audience na, kaya pala. Kailangan yung idea mag-end sa iniisip ng audience na, kaya pala ganun. I see. So, kailangan may closure sa fourth line. Okay. Kung hindi man sa fourth line, pwedeng verse 1 and then sa verse 2, yung fourth line ng verse 2, dun mo i-resolve o i-close mo yung idea mo bago mo i-present yung another idea, yung important idea sa chorus. Okay. Kailangan siguro natin ng example para maintindihan natin to. Sige. Okay. Example yung kantang Huwag Ka Nang Umiyak. I-follow natin yung lyrics niya. Unang linya niya, huwag ka nang umiyak. So what? Sa mundong pabago-bago, pag-ibig ko ay totoo. Di ba? Parang sinagot, huwag ka nang umiyak. Bakit?
So what? Kasi nga, sa mundong pabago-bago, pag-ibig ko ay totoo. So wag kang umiyak. Okay. Tapos nagbigay siya ng another idea. Ako ang iyong bangka. So what about the bangka? Kung magalit man ng alon ng panahon, sabay tayong aahon. So sinasagot niya yung tanong na, ako ang iyong bangka, so what about the bangka? What for yung bangka? Kasi kung magalit yung alon ng panahon, sabay tayong aahon. Kung bagay, ibig sabihin, sabay tayong sasakay at aahon tayo mula doon sa bangka, which is ako. Tapos pumunta siya sa chorus na, kung wala ka nang maintindihan. What about? Na wala kang maintindihan. And then sinundan pa niya ng another proposition, kung wala ka nang makapitan. So kung wala akong makapitan, wala akong maintindihan. Sinagot niya, kapit ka sa akin dahil, because what? Hindi kita bibitawan. So ni-resolve, kinunclude yung idea sa bandang huli. Walang nakabitin. Hindi niya sinabing kapit ka sa akin, basta kapit ka sa akin. Hindi ganoon. Walang ending 'yon. Pero binigyan niya ng hindi kita bibitawan. So pag nagsusulat tayo ng lyrics, tatanungin mo yung sarili mo. So pag halimbawa, example, nagsabi ka ng ikaw ang aking mundo. So paano mo nasabing ikaw ang aking mundo? Kasi ikaw ang iniisip ko sa araw-araw, kasi pagising ko pa lang sa umaga, habang umiinom ako ng kape, iniisip ko kung anong ginagawa mo, yun. So, sinasagot mo yung tanong na, ikaw ang aking mundo. Why? How were you able to say that na ikaw ang aking mundo? Sasagutin mo, so what? For what? Why? Tapos and then, ikukonclude mo sa fourth line mo, isasara mo yung idea para maging coherent. Galing! Okay. Another example, yung kantang Ikaw na Nga. Ayan. Parang biro lamang. Ang alin? Ang ano? Dumating ang tulad mo. O, di sinagot yung kaya naging coherent siya. At may isang pag-ibig, what? Na tapat at totoo. See? May isang pag-ibig na sinagot niya na natapat at totoo. O then, sarado na yun, di ba? Yung idea na yun. Dahil sa'yo'y naramdaman. Ang alin? Ang tunay na pagmamahal. Sinagot, di ba? Kino-close yung idea. Iniibig kita kahit sino ka man. Sinasara yung idea, kino-conclude. Let's proceed. Ikaw na nga, ang alin? Ang hinahanap ng puso. Ikaw na nga, ang alin? Ang hinahanap ng puso. Sagot na sagot. And then, he went on answering the question about ikaw na nga. Ang siyang magbibigay ng saya at tamis at lambing sa buhay ko. Yun. Kaya siya yung ikaw na nga. And then, sinundan pa uli, ikaw na nga, ang alin? Ang bawat panaginip ko. Sa piling mo'y nagkatotoo ang lahat ng mga pangarap ko. And so, ikaw na nga ito. Merong tagline sa dulo, may conclusion, may resolution. Yung dulo para hindi nakahang yung idea ng kanta natin. So, ganun tayo dapat magsulat. Magtanong tayo, kada isang linya, sagutin mo yung tanong. Pag nag-present ka, ikaw na nga ang alin? Ikaw na ang ano? Ang ano pa? Okay, ako pala yun. So, kung ako na nga yun, ang lahat ng pangalan, ikaw na nga, ito. Sarado yung kanta, sarado yung idea. And then, you move on to another verse, you present another idea, and then go on the same procedure. Answer, make questions that lead to your first statement para sasagutin mo, para lahat ng linya mo ay nagkikwento at tuloy-tuloy ang idea, and then resolve it, close it on the fourth line or on the fourth line of the second verse or the pre-chorus. As ganun din sa chorus gagawin mo, pag nagsulat ka ng first line mo, magtanong ka, what for, why, ang alin, ano, para sasagutin mo yung first line mo, and then pagdating mo ng third line, tanong uli, so what,
And then, yung fourth line mo, yun yung magbibigay ng, ay pinaka-idea ng chorus mo na magsasara ng idea, na magko-conclude. Pagka ganun ang pagkakasulat mo, ang technique mo, hindi mawawala ang coherence ng iyong thoughts and ideas sa lyrics mo. Kuha?